Smooth naman ikasan nito. Hello everyone! And welcome back! Welcome back to the Philippines. Ayan, namiss ko to namiss ko mag-vlog. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat doon sa mga 1,000 subscribers ko! Yay! Nung nasa South Africa tayo, na-reach ko yung 1,000 subscribers ko. And thank you sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. So, ngayon, happy tayo. So, back to work na tayo ngayon. And excited ako gumawa ng video kasi isi-share ko sa inyo yung isa sa mga subscriber ko. Hello! Ayan si Sir, tsaka si Ma'am, baka nanonood sila ngayon. Gusto ko lang i-take tong opportunity na to para magpasalamat kila Ma'am and Sir because umorder sila ng units. And etong units na in-order, meaning dalawa yun, 2 or more yun. So, unang in-order ni Sir, since napanood niya yung WMD na PCC ko, na in-import natin, umorder si Sir ng WMD PCC, no? Please kausap ni Sir. And then, tinanong niya ako kung ano bang magandang pistol na marirecommend mo. So sabi ko, Sir, ano po bang caliber ang gusto nyo? Meron po ba kayong top of mind na brand? So nung binanggit ni Sir, sakto meron tayong available nun. So sabi niya sa akin, maganda ba yan? Siyempre, tinulungan natin si Sir, yung ating client, na mag-decide kung ano ba yung pistol na babagay sa kanya. Yung napili niya na barel, lumabas na ngayon. So, na-release na natin. Parang ilang weeks lang kami magkausap ni Sir. Inuna namin i-process is yung WMD na PCC. So, after 1 week, nakapag-decide si Sir kung ano yung gusto niyang pistol. Ngayon, today, dahil happy-happy, i-unbox natin yung 2 unit na na-release natin for today. So, another gun, another releasing tayo ngayon. Sakto kasi wala pa akong unboxing nung actual na unit na to. So, hindi ka na sila babanggitin, pero syempre, para privacy ng ating VIP clients. So, bigyan ko kayo ng konting features about the PCC, and which is not sa vlog ko naman na yung WMD PCC natin, pero recap na lang, recap. Etong isa, bago to. Etong pistol na to. So, ready na ba kayo? Ready na? So, excited na rin ako. Gusto ko na i-unbox to. Then, mamaya, i-test fire natin yung units ni Sir bago natin ipadala at isakay papuntang basta doon. Lilipad yan, lilipad. Sasakay ng aeroplano yung 2 units ni Sir. So, thank you very much, Sir, sa pag-aantay nyo. And later on, gusto kong i-check. Gusto kong is-zero muna natin since nagpakabit si Sir ng red dot para pagdating doon, gamitin na lang ni Sir. And yung isa naman niyang pistol, since iron sights yun, gusto ko lang ipakita sa kanya na naka-zero na talaga. Since adjustable rear sight yun eh. Although, paglabas naman yan ng manufacturer, naka-zero na rin naman yan. So, gusto ko ipa-test fire and ma-videohan ko. Maiputo ko rin, ma-feel ko kung flawless ba yung unit ni Sir. Para pagdating doon, gagamitin na lang talaga. So, very convenient para sa clients natin yan. So, start na tayo? Ready na kayo? Start tayo with the WMD PCC. Yung isang pistol mamaya para meron pa-surprise effect. Tadaan! Yep. Okay. So, unbox na natin ito. Okay. Ang haba ng karton. Okay. So, okay. Our WMD PCC. So, ito yung mga first batch natin ng PCC na na-release. So, may mga second and third batch pa tayo. So, continuous naman yung releasing natin. Pero ito yung mga nauna na clients natin. So, let's start with, the buttstock. This is the MOE Magpul buttstock. As you can see, ayan siya. So, adjustable to. Yan. Yan, adjustable. Okay, so ang ginamit nating buffer kit dito is, ang brand niya ay KingShot Hydraulic Buffer. So, yung hydraulic buffer na yun, it will lessen the recoil ng ating WMD PCC. Or, mas maganda pagka, alam yun, pag dinouble tap natin, pag nakuha natin yung tamang loading. Actually, inaayos pa namin yung loading para meron kaming recommended loading para sa ating PCC. Pero ngayon, nagsubok kami. Any haba or any length ng bala mo, reload, heads, pasok siya, kain ng kain. Okay ka, very good ka, kain ka ng kain, ha? Very good. Any ammo, di ba, sabi ko rin,
sa mga previous vlogs ko, ayoko nang mamimili ng bala eh. Gusto ko any bala, kakain siya. Okay? So yun ang mga gusto kong mga unit. Para walang problem yung mga kliyente natin, lalo na yung mga nasa malalayong lugar na limited yung options nila sa bala. Kung ito lang available eh, anong magagawa? So ito, si WMD. Very good ka, WMD, kasi kain ka ng bala. Ha? Very good. Plus 10 ka sa akin. And we have the Magpul grip. And ito yung charging handle natin. Ambi na rin siya. So, meaning, pwedeng left, dito lang, and right, pwede rin. So, ambi siya. So, ito pong red dot na to, pinaka-install na ni client. So, ako rin tinanong niya, ano bang pwede natin ilagay na red dot yan? So, recommended ko rin is Holosun AEMS Core. Medyo maporma kasi si AEMS Core. Manipis lang siya. Yan. And yung BCG natin is NIBX finish. So yung nickel boron kasi self-lubricating. So ang galing talaga. Maganda yung finish niya. Ayan na yan. From manufacturer yan. So less corrosion. So mas madulas siya. So parang definitely para hindi rin siya mag-jump. Actually, may mga nakakuha na ng mga units sa mga clients ko. And very happy sila. Meron client na nagsabi 500 rounds, inubos niya. Reload pa, sabi niya, naubos nila ng flawless. Thank you so much. Kasi yung flow ng BCG, since gumagalaw yan kada pumuputok, no, madulas. Ayun yun. So, dito kasi sa Pilipinas, syempre, humid tayo. Mainit, muulan, ganyan. So, madalas kinakalawang, no. Pero itong NIBX or the nickel boron finish, hard finish siya, so definitely matagal. Baka pagka mas naaalagaan sa linis and everything, it will last matagal talaga. Kaya hindi siya kakapitan ng kalawang. This is a 10.5-inch barrel. So sa PCC kasi, before, meron tayong tinatawag na restriction sa length, which is 14.5. Dati yun. Ngayon, wala na restriction sa length. Ang ideal and pinaka-okay na length for me, syempre kanya-kanya naman tayo ng preference, kaya ito rin yung pinili ko, is 10.5. Ang 10.5 mid siya ng mga 8 inches and 14.5. So 10.5 definitely yung pinili natin. Madali kasi siyang i-maneuver. No? So sa WMD PCC natin, installed na rin is yung, eto, ayan yung pinaka-gusto ko dyan eh. Is yung Hyperfire Eclipse Trigger. Ayan. So, itong Hyperfire Eclipse trigger na to, naka-install na talaga yan dito. Kasi yung mga lumalabas na PCC, stock lang yung trigger pull niya. So, yung clients talaga, sooner or later nag-upgrade or minsan paglabas pa lang ng unit, ina-upgrade na nila. Dito sa WMD PCC natin, from the manufacturer and from the box, nakaganyan na po yan. So, nakaset na yan. So, malambot yung trigger pull nito Hindi ko na lang muna kakalabitin. Later on na lang. And it comes with a 33-rounder magazine. Ayan yung magazine niya. Glock magazine po ito. Sa mga nagtatanong kasi marami ako na kukuhang inquiries about it. Sabi nila, ano ba magazine yan? Iba ba? So Glock mags po yan. So hindi kayo mahihirapan. Meaning yung pistol magazine nyo pasok din po dito. So kung may Glock kayo, advantage na rin po na meron kayong ganito. Na meron kayong WMD PCC kasi isa lang magazine nyo na magagamit. Ayan. So, nagpadagdag lang si Sir ng 2 extra more na magazines natin. And meron tayo dito, comes with the package is yung Hyper Touch Eclipse Spring. So, kung gusto mong palitan, nandyan na rin yun. We have the WMD patch. Yan, thank you. WMD guns. And we have the sticker. Tapos may manual and instruction na rin dito. So, box lang siya. Kayo na bahala kung gusto niyo bumili ng rifle bag or rifle case, up to you. So, ayan. Ito yung ating WMD PCC. And mamaya, i-test fire natin to para makita niyo yung recoil ng barrel and ma-appreciate niyo yung trigger pull dito. Tapos, i-zero na rin natin itong red dot ni Sir. Alright. So, yung weight ni WMD PCC natin, maayos ang weight. Hindi sobrang bigat, hindi sobrang gaan. Tama lang. This is less than 3 kilos. Grabe, no? So, may bonus pa nga pala tayo. Kung subscriber kita, ayan, pwede mong hawakan, himasin, puntahan,
gusto mo, iputok mo ng konti, test fire mo, pwede. Basta subscriber kita. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Baka mo, i-share mo to, i-share mo. Para sa mga kaibigan natin, mga friends natin gustong maka-testing ng ating WMD-PCC. Ayan, thank you very much ha. Ngayon pa lang, nagte-thank you na ako sa magsusubscribe pala at sa mga nakasubscribe na. Thank you! Ayan. Oh, ready na. Ready na kayo dun sa second pistol ni Sir na ating i-unbox. Keep muna natin to, baka malaglag. Mapapagalitan tayo. Okay. Okay, so, ready na ba kayo? Okay, ready na ako. Para dun sa ating second pistol na tinanong ako ni Sir kung gusto ko ba daw, kung ano daw ba yung magandang pistol for me at recommended ko. At nung sinabi niyo yung brand na yun, nag-meet kami ni Sir. Sakto, parehas kami ng gusto eh. So ano ba ito? Yun ang pagdesisyon na ni Sir na tinulungan ko rin siya mag-decide. Number 1, sa kulay na gusto ni Sir, sa caliber. So, ito na to. Ito na to kasi marami kami pinagpilian ni Sir ng mga brands eh. Pero hindi ko nasasabihin yung ibang brand. Pero, sabi ni Sir, sige, dito na tayo. So, ano ba yun? And, 3, 2, 1. Tadaan! Yun! Uy, Metrilio, meron na tayo niyan. Yung last time na in-unbox natin ang Metrilio is the Master Classic yun, sa previous video natin. And this one, ito yung latest model ng Metrilio Gun Corporation. Shout out to my Metrilio family. Ayan, hello! Kuya Mar, Kuya Noli, and my beshi Mika. Ayan, buksan na natin to. Huwag na natin patagalin. And, you know, who you know. Ang ating Metrilio Grandmaster. Ceramic gray ang color na nagustuhan ni Sir. Combi niya, touch of black. Ayan, mga highlight lang. Yung logo and yung mga wordings niya, yung model natin. So, ganda ng Metrilio. Ang gaang. This is a caliber 40 pistol. It comes with, ang standard lang po ay 3. So, since nagpa-add si Sir ng isa pa na magazine, pwede naman, nakakabili naman ng extra magazine niya. So, yung magazine neto is 18 rounder capacity. So, 18 plus 1 siya. Ayan, okay. So, 18 plus 1, naka-base pad na rin siya. Ayan, ang ganda ng design ng base pad. Med logo ni Metrilio sa ilalim. And meron ditong tools. Ito yung special tool nila Metrilio na pang-adjust ng rear sight. Let's start with the latest design of the Metrilio Grandmaster, no? Or GM tawag nila dito. Is yung sariling design nila dito sa slide. As you can see, yung design nila, 2-in-1 yan. Design and at the same time, advantage na rin yan kasi pag nagkakasa. So, serration na rin yan. Ayan. Okay? So, yun yung may slide lightening na rin silang ginawa. So, may butas yan dito and dito. Pag lighten na slide. So, dito rin sa rear serration niya. Okay, design niya na rin yan. And at the same time, yan. Yun nga, para maikasa mo ng maayos. Tapos, as you can see, para ma-feel nyo rin and makita nyo kung gaano ka-smooth ikasa si Metrilio Fastidious Grandmaster Model 40 caliber. Yan. Ganyan siya ka-smooth ikasa. Wow! Okay. Oh. Sa front and rear sight, yung rear sight is adjustable. Ayan, sila na mismo gumagawa niyan and they have their logo. Ayan, yung front sight natin naka-fiber optic na din. So, as you can see, itong top neto, low mount yan. Naka-low mount siya. Ang baba. May advantage yan. Pagka tinutok mong ganyan, mabilis mo ma-acquire yung sights. Ayan, oh. Ang bilis ma-acquire na sights. Kasi low mount. Nakababa. Sagad yan. Okay? The usual is mataas talaga. But this one, itong kay Metrilio, sinagad nila yan. Yung pinakamababa na pwede nilang gawin. Okay. Dun sa barrel naman natin, naka-jumbo tungsten sleeve barrel. As you can see, ayan, ang taba ng barrel niya. Ayan. Ayan po. Naka-tungsten guide rod na din siya. Heavier. Itong ating jumbo tungsten barrel. Ayan. Sleeve yan na nilalagay sa regular barrel. Bakit?
less vibration, lesser recoil. Since caliber 40 ito, no? And they have their special hammer. Ayan. Yung kanilang ambi-safety. Okay, ambi-safety na. So, hoy, yung mga lefty dyan, wala na kayong problema. Okay? Simetrilyo, ambi-safety. Kanan. And if you are left-handed, okay. Plus, may bonus pa yan. Yung magazine release button yan. Kung right-handed ka, dito tayo. Lahat ng barrel, nandyan. Majority ng pistol, nandyan. Yung magazine release button, simetrilyo, interchangeable yan. Pwede yan, kaliwete. So, pwede yan ilipat dito. Yes, pwede. Posible. Meron pa silang isang ginawang barrel, dagdag ko na rin dyan. At yan ang pistol, nandito ang ejection port. Nasa kanan yan. Kasi, pabor yan sa right-handed. Dito ang tapon ng basyo. May ginawa sila metrilyo, ang galing. Pang lefty. Nasa kabila ang ejection port. Wait, oo, binaliktad. Ang galing. Nandito yung ejection port. Talagang advantage para sa lefty. Tanong mo sa kanila. Tanong mo. Okay? Okay na tayo doon sa mag-release button. Okay? Ang galing, no? Kasi isipin mo kaliwete sila. O, tumatalsik yung basyo dito. Eh, yung lefty na isa, na baril nila metrilyo, nandito ejection port nyo, nasa kabila. So, ang tapo ng shell, instead dito, sa right, sa left. So, galing yung metrilyo. Hello! Shout out kay Metrilyo family. And dito naman tayo pumunta dun sa very special na trigger pull nila metrilyo. So, etong pistol na nilalabas nila, ganito na talaga yung trigger pull niya. So, sukatin natin. Baka magulat. Baka magulat ang lahat. Okay, para sa atin, pagsukat ng ating trigger pull, gagamit tayo ng isang trigger pull gauge. Ready? Yun, no? So, nakalagay dito is 1 pound and 6.5 ounce. So, sa 6.5 ounce, that is 1.4 pounds ang trigger pull na nilalabas sila. So, kung medyo nalalambutan kayo para dito or masyadong malambot for you, pwede nilang i-adjust to. Kung anong gusto mong pounds. So, gusto mo, medyo, gusto ko siguro medyo tigasan. Oh, so, kanya-kanya pa rin preference. Pero for me, 1.4, 1.5, ideal trigger pull ko sa mga standard pistol ko. So, pagka ganun kasi, sa 1.4 trigger pull, nakita niyo yung slack natin or yung prep na tinatawag, ganito lang kaikli bago mag-pull yung trigger. So, yan lang. Walang gapang, walang extra na roll. So, ito lang yan. 1, pull. So, ganyan na nilalabas lahat ng metrilyo pistol. So, standard nila yan. So, kung gusto mo magpataasin pa yung trigger pull mo, mas matigas ng konti, okay lang. So, kanya-kanyang preference. So, sa akin, ito yung gusto ko. 1.4 to 1.5. Yan lang ako naglalaro na trigger pull. And for the reset naman, yung pistol natin, as you can see, yung reset, ayan, crispy siya. So, maririnig mo. Marinig ba? Reset. Yan. So, yung trigger pull nito, maikli yung travel, malambot yung pull, and yung return niya is aggressive. So, malakas i-return. So, dun tayo sa trigger. Okay? And, ang gusto ko pa, next, dito sa feature din ng ating Grandmaster model, is yung grip niya. Yung beaver tail. Yan, ito yung beaver tail niya. Yung ibang beaver tail, gumagalaw kasi yun dito, and merong bump ng konti. So, design yun eh. Etong design nila metrilyo is boom. Walang sabit, kumbaga sexy ba? Ganun, walang bilbil dito. So ito, ayan, para pag ginrip mo siya, walang tumatama. So smooth yan. At ang another gusto ko dyan is yung grip, napaka-slim. Okay, so add-on, preference pa rin ni client. Ako kasi, maliit ang kamay ko, and standard Asian palm size. Medyo maliit. So, gagawa sila nung gusto mong thickness nung baril mo, nung grip mo. So, ito yung pinili ko is regular grip size, kung tawagin. So, meron sila, if I'm not mistaken, small, medium, large, XL grip. So, lumalaki yan, tumataba, kumakapal.
Pero still, the same pa rin yung magazine na ginagamit ha. It's just that the grip. So it's up to you kung ano yung grip size mo. Kung ano yung mag-fit sa'yo. Bakit? Because, etong grip na to, for me, ayan o, sakto yung daliri ko. Sakto rin yung grip ko. And madali kong ma-reach yung magazine release button. That's the important thing here. And yung design ng logo nila will also add yung pagiging aggressive na grip. So, para medyo magaspang, hindi siya madulas, no? And hindi ka mamimis-grip agad. So, yung pagiging aggressive ng grip nila Metrillo is advantage din. Kasi pagka madulas ang grip mo, pag pumuputok ka, syempre, lumuluwag din yung hawak mo sa baril. Next natin is Magwell. Medyo wide na to. Actually, wide na talaga. So, ayan, no? Para it can easily insert the magazine, no? And maganda dito kasi hindi gumagalaw. So, talagang naka-fit siya para dito sa grip na to. So, ayun yung mga ginagawa ni Metrillo. And plus, yung kulay na gusto mo, preference mo pa rin kung anong kulay, combination, kahit ano pa yung gusto mo, rainbow yung ikulay mo. Basta available sa kanila, pwede yun. So, kasama yun sa package na binabayaran nyo. And plus, gusto mo mag-engrave, lagyan mo ng pangalan mo dito or ano yung gusto mong design na ilagay dito somewhere na may bakante, pwede mo rin i-request yan. So, syempre mabait yan sila na pagbibigyan. So, lagyan mo lang ng pangalan. So, this is a fully customized pistol na design para sa preference ni client. So, ganun si Metrillo kapag ka-order ka. And it will take siguro 6 to 8 months para ma-build yung special pistol for you. So, tayo, since, hello, Metrillo Gun Corp, reseller po. Reseller tayo. May mga nakapila na tayong unit sa Metrillo na ready for releasing para pag may mga ganito, katulad ni Sir na ating subscriber na gusto niya nang mahawakan yung Metrillo and may available naman tayo, hindi na siya mag-aantay ng 6 to 8 months, eto na po. Ayan. So, pwede dito sa reseller natin. Ano? Si Genesis Fible. Ayos ba? So, yun lang yung mga features na alam ko na visible naman na shinare ko lang din sa inyo about the Metrillo Fastidious Grandmaster Model Caliber 40. Ayan. So, paano ba yan? Siyempre, susubukan muna natin to. I-testing muna natin to bago to lumipad. At sumakay ng eroplano. So, para makita rin natin na flawless talaga yung unit. No? Check ko lang din yung zero wing. And makita nyo yung recoil ng barrel. So, tara na. Punta tayo dun sa ating GP Blay Indoor Shooting Range sa likod. Let's go! And welcome dito sa GP Blay Indoor Shooting Range. Ito yung indoor shooting range natin. Dito natin iti-test fire yung dalawang unit na kinuha ni Sir. Yung WMD and the Metrillo. Tara! Let's go! Okay! So, zero wing and test fire of Metrillo Fastidious Grandmaster Caliber 40. Ang gagamitin nating bala dito is reload. Siyempre from Shooter's Depot. Yan, Teflon coated siya. And, ordinaryong basyo lang ang ginagamit natin. Hindi tayo gumagamit ng brand new shells, no? So, tingnan natin kasi siyempre we have to test kung mamaya mag-jam or what para bago ipadala kay client, naiayos na natin. Pero ito, pangit na basyo gagamitin natin to test na talagang kahit pangit yung shell, netong reload natin, puputok pa rin. Mag-fit pa rin. Maganda pa rin yung fit. Okay? Zero wing. Firing! Parang gusto ko na ulit yung caliber 40 ah. Ayos ba? So, check naman natin. Double tap niya. So, okay. Sana makakalapit tayo na mabilis kasi ano eh, kasakamay ko eh. Pasmado. And ayoko madumihan yung baril ni Sir. So, hindi na ako naglagay ng grip enhancer. Buka ko na lang. Ayos naman. Okay. Walang problema dito sa ating Metrillo Fastidious Grandmaster Caliber 40.
Thank you very much, bossing. Smooth na to. Linisin na lang namin. And ready na po ito para ipadala. Ang masasabi ko, sir, enjoy mo yung unit mo. I-familiarize mo siya dyan pagdating sa'yo. Next natin yung WMD PCC mo, boss. And for now, okay sa akin to. Approve. Okay na to. Good to go. Let's go for our second unit for WMD PCC. 10.5 inch chest. 10.5 inches barrel length ng ating PCC. Caliber 9. Zeroin lang tayo. Gamit lang tayo nung same target board kanina since malaki naman yung butas ng 40. Maliit yung 9mm. So makikita natin kung 9mm or 40 yung bullet hole. Okay, sir. Full metal jacket na lang. Hindi na kami nakapag-reload. Firing! Okay, so medyo mababa yung kanyang zero in. So dead center, mababa siya. So angat natin. Hit natin yung konti. Ilang clicks kaya. Firing! Okay na. 0-0 na. Dead center lang naman ako mag-0. So, goods na to. Ready to go. Galing talaga ni WMD. Okay siya. Ready na WMD natin. Okay. So, okay. Tapos na tayo for the 2 units ni sir. Naayos na natin. Na-test fire na natin. 0 na natin sa PCC. Gusto ko magpasalamat kay Bossing, sir. Thank you so much for trusting me. And syempre, especially Shooters Depot. Ayan. Thank you rin sa mga subscriber natin. Huwag po kayong magsasawa manood. Mag-like, mag-comment para ma-improve pa natin yung mga dapat natin improve. Kasi honestly, mahihain po talaga ako mag-video. Kaya lang, sobrang dami ko rin po ideas gusto kong i-share. Don't forget, GP Ble Indoor Shooting Range is located here in San Pablo City, Laguna, and also our Shooters Depot. Same location lang sila. And we also have a branch in Zamboanga City. Ayan. Mga taga Zamboanga, hello mga kaibigan ko dyan. Shout out sa inyo. Thank you sa tiwala sa akin. And God bless us all.